OBS. Okay guys, so nag-track na rin ako na attendance natin. Then, meron ba mga nagjo-join pa? Wala naman na. Okay, so paalala lang guys, may mga hindi nagpasa ng seat work last time. Sinabi ko naman na sa inyo yung seat work na yan. Importante yan. Okay, so paalala. So today, again, may seat work ngayon. So dalawang problem lang naman yon. Pero sa problem set, mahaba yon. Parang mahaba kasama yung last week na discussion natin. Then, sabi ko nga sa inyo, okay lang sa akin na mag-by pair kayo sa problem set for the meantime. Okay lang. Tapos, kukunin ko yan ng face-to-face. So, sasubmit nyo yan, pero kukunin ko ng face-to-face din. So, sasubmit nyo pa rin sa deadline, tapos kukunin ko ng face-to-face. Pero ano, wait nyo yung instruction ko. So, kunyari, sinabi ko na, guys, submit nyo na lang, parang kunyari, na-confirm ko na yung 16, sasabihan ko kayo na, ready nyo lang yung problem set nyo sa tabi nyo. So, no need i-submit sa Google Classroom. Ano muna tayo? Yung seatwork. Kasi seatwork naman yung mahalaga dito. Tapos, i-adjust ko yung seatwork nyo. So, napapansin ko, tatagalan yung iba. So, instead na Sunday yung deadline, the deadline ko ng Monday, 11:59. So, bibigyan ko kayo ng 2 days. Yan, nag-live. Okay lang, okay lang. Sabi mo, join na lang siya. Mag may pagkakataon. Tapos, recorded naman to. Okay? So, let's proceed na guys, no? So, for today, ang pag-uusapan natin is yung ganun pa rin, partial derivative pa rin naman, naka-continuation lang. Mare-recall kayo sa mga partial derivative natin last time. Ayun, sorry, nalaglag yun ako. Then, ayun, pag-usapan ng tangent plane surface. So, nakakatakot lang yung mga na yan, pero madali lang yan guys, maniwala kayo. So, maghahanap tayo ng equation. So, naglaan na ako ng malaking space sa ating PDF. Then, ayun, directional derivative, yung mga gradient, divergent. And then, maxima, minima. And syempre yung constraint. Ito, yung constraint optimization Lagrange multiplier. So, konti lang yan. Mukha lang madami, mukha lang mahaba, pero konti lang yan. More on partial derivative lang yan. So, to start with, guys, so naalala nyo naman, no? So, sa partial derivative, ah, nagpa-partial derivative tayo, anong ginagawa natin? So, kunyari, partial derivative with respect sa x. So, lahat nung x, diniderivative, except dun sa hindi x, syempre. So, for example, may y, tinitreat natin sila as constant. So, similarly, kung partial derivative with respect to y, lahat ng y is yung dinidifferentiate natin, except dun sa hindi y. So, lahat tinatreat naman natin as constant or something. Okay, so, now, punta tayo dito. So, for example, dito, show that the function f of x, comma y is equal to sine x plus y plus cosine x plus y satisfies the wave function. So, wave function daw to. So, hayaan nyo na kung saan galing yan. Nakita ko lang to example eh. So, ang gagawin lang natin, sa satisfy lang natin. Ibig sabihin, kukunin mo yung second partial derivative ng function with respect sa x minus second partial derivative ulit ng function with respect sa y. Then, pag sinubtract daw natin, equal sa 0. Ayun yung sinasabi. So, gawin natin siyang parang proving. So, here's the proof. Okay. So, consider natin to. So, partial with respect sa x. So, medyo makapal yata. Of partial with respect sa x. Nung f. Okay. Minus partial with respect sa y. Then, partial with respect sa y. So, ganito kasi tayo ano dati. So, dapat equal to sa 0. Okay? So, baba ko lang konti. So, ayun. Ay, sorry, di ko kita yung equation. Lagay muna natin. Nakalimutan ko yung f. Lagay tayo f dito. Saan yung f? Yan, yung f. Okay, next. So, ang gagawin natin, so ako, mas komportable ako na solve ko na sa loob. Kumbaga, kunin ko na to eh. Parang kumbaga, partial with respect sa x. Nakaabang na ako dito. Then, gaganto ko na. So, this is partial with respect sa x. Nung function, lalagay ko yung mismong function. I have sine of x plus y plus cosine of x plus y. So, sorry na yung ano natin, pang bigla agad. Then, minus, so ayan, close, minus partial with respect sa y. Then, square bracket, partial with respect sa y. Then, syempre similar, sine x plus y
plus cosine x plus y. Okay, then close. Then, square bracket. So, angat ko lang to, hindi ko nakikita eh. Okay, sorry na. May angat lang ako. Okay, next is, siyempre, kunin natin yung partial derivative. So, ayun, lala nyo naman, no? Recall lang natin, ano yung partial derivative ng sine? Partial derivative ng cosine. Oh, sorry, derivative and sine. Derivative ng sine is cosine. Derivative ng cosine is negative sine. Tandaan yun. Okay, so, then sa loob na to, hindi sila multiply. So, sila ay x plus y. So, anong nangyayari dyan? Yung isa, natitreat as constant or something. So, parang, paano ba yun? So, for example, ano na lang natin muna dito ha? Kuha lang tayo ibang kulay. Okay. So, for example, ano yung partial derivative with respect sa x nung sine x plus y? Okay, so again, with respect sa x tayo. So, pag with respect sa x, anong gagawin? So, syempre, ganun pa rin as e, sir. Ano po, sir? Ito po ay cosine. Copy natin yung cosine, sir. So, ang mangyari, kakopy po, magiging, sorry, ang derivative ng sine is cosine. So, this is cosine ng x plus y. Copy yun, syempre. Then, yung chain rule, nasa loob yan. Ito yung u. So, i-derivative mo siya with respect sa x. So, ngayon, ano mangyayari sa y? Yung y, magiging constant, so magiging 0. So, parang, ang derivative ng x natin, derivative ng x is 1, plus derivative ng y is 0. Kasi nga, with respect sa x, so this is 0. So, meaning, lalabas lang na para siyang cosine x plus y. Okay, so sana nagigets nyo yung idea. So, again, punta tayo ulit dito sa kabila. Lipat ko lang yan. Kailangan, meron kasi akong nakaharang, kaya nakikita ko dito yung iba. Okay, then, so balik tayo dito. So, sabi, sa partial derivative with respect sa x, yung sa loob, ang mangyari, pag din-derivative ko tong sine x plus y, ang sagot, cosine, again, ang sagot lang is cosine x plus y. So, ano nangyari sa derivative ng x plus y? Ang derivative ng x plus y is derivative ng x is 1, derivative ng y is 0. So, lagyan ko na ng multiplier na 1. Then minus, so again minus, ano derivative ng cosine? Derivative ng cosine is negative, kaya ginawa kong minus. So this is sine x plus y. Then, ganun din, same scenario. Sa kanya naman, derivative ng x is 1, derivative ng y is 0. So, umumultiply ko by 1. Ganyan na nangyari dyan. Then, minus, partial derivative with respect sa y. Then, sa loob, same scenario, with respect naman sa y. So, this is cosine x plus y. Then, derivative ng x plus y with respect sa y. So, again, derivative ng x with respect sa y is 0 kasi constant siya. Derivative ng y with respect sa x is 1. Then, plus, so sorry, derivative ng cosine is minus ulit. So, this is sine x plus y. Then, similar, multiplied by 1. Okay, so yun, meron na ulit ako. So, dahil multiplier by 1 lang yan, pwede na ako mag-proceed ulit sa derivative. Okay, so again, proceed ulit ako sa derivative. So, derivative ulit or partial derivative ulit ng x dito, dito, and dito, and dito. So, ay sorry, dito yung x, dito yung y. Sorry, ano na, disregard nyo na yung, I mean, di totally di-disregard yung 1. Hindi ko na i-multiply na yung 1 kasi magkokos lang tayo na parang delay lang or something. So, assuming na multiply na ng 1. So, ang mangyari, partial derivative ng cosine x plus y with respect sa x is negative sine x plus y. Again, negative sine x plus y times derivative ulit ng x plus y with respect sa x is simply 1 lang ulit. So, ito, nawala na to. In-eliminate ko na. Assuming na multiply na sa 1. Next, derivative ng sine with respect sa x is negative. So, this is negative. So, since positive, ang derivative ng sine is positive cosine, so, still negative to. So, this is negative cosine, then x, plus y pa rin. Then, siyempre, same result. So, ay naka 1. Naka-multiply sa 1. So, lagyan ko lang to ng close, open and close parenthesis. Minus, same dito, partial derivative nito with respect sa y is negative x plus y times, ganun din, 1. Then minus cosine of x plus y times 1. Okay, then simplify natin. So, this is simply negative sine of x plus y. Okay, minus cosine of x plus y. Then, this is negative times negative. This is positive. So, plus. So, again ito. Then, yung sa kabila. So, this is positive sine of x plus y. Then, plus
cosine of x plus y. Okay? So therefore, kung napapansin nyo, meron tayo nakikita. Ito ay cancel dito. At ito ay also cancel dito. Which means, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, sir, this is equal lang sa 0. Which means, ano sabi? Ano pinapaprove? Pinapaprove na dapat yung partial derivatives or second partial derivative ng function with respect sa x minus the second partial derivative ng function with respect sa y must be equal sa 0, which is also equal sa 0. So therefore, we can say that this is done. Okay? Yun yung nangyari sa kanya. So meaning, using partial derivative, we can prove na ito ay totoo or yung function. Okay, so now, okay na to as the pressure. So at least naalala nyo na, or kahit pa paano, naaalala nyo na sana ulit yung mga nangyari last time. Tuloy to na natin. So again, partial derivative pa rin naman to. So next is, let's have the tangent plane to a surface. So ano yung tangent plane to a surface? So sabi nga, based sa definition, kung meron akong function na z na siya ay, ang tawag natin dito last time, this is several variable. Again, yung word na several variable. So, ulitin ko lang ha. So, ito ay function lang, ordinary function. So, pag nadagdagan siya, naging ganyan, several variable na. Kahit ganito pa yan. Ito, x of comma z. Function of several variable na lahat yun. So, sabi, naka S3 or naka R3 daw, then let a point P, A, B, C be a point on S. So, dito yan. So, contains a point P and let Q, X, Y. So, somewhere yung Q. Nasaan yung Q na yan? Hindi ko makita yun dito eh. Anyway, then represent a generic point on a surface. So, if the acute angle between the vector PQ and the plane T approaches as the point Q approaches P along the surfaces, then we call T the tangent plane to S at P. No, nasan yung S? Kailangan hinahanap ko yung S eh. Nahanap ko. So, parang ganito na lang yan. So, parang ito, tong part na to. So, meron akong parang, dito ko na lang drawing ha. So, parang meron daw siyang ganitong plane. Okay, ito yung tangent plane na sinasabi niya. Kumbaga, meron akong surface na ganito. So, meron akong function na ganyan. Function kasi to. Tapos, meron tangent plane sa kanya. So, ano ba yung tangent? Tangent. So, kung naalala nyo sa circle, diba sa circle, assuming sa circle. Tapos, meron akong ganito. Meron akong gantong radius. Okay. So, pag kumait ako dito ng line, tangent siya. Okay, yan tangent siya. So, as long as nagke-create siya ng perpendicular line, tangent siya. So, dito naman, ang idea dito is meron akong tangent plane, which is ito. Ito yung tangent plane ko, itong part na to. Tangent plane ko siya dun sa surface or depende sa surface na pinag-uusapan. Similar dito. So, tangent plane ko siya dun sa surface. So, ito yung tangent plane ko na yan. Ayun yung ginagawa, ayun yung idea nito. Ngayon, ang goal natin, hahanapin natin yung value ng tangent plane. So, parang last time, gumagawa tayo ng plane. Diba naalala nyo? Humanap tayo ng equation of the plane. Kung naalala nyo. Dati, humanap tayo equation of the plane. Now, hahanapin natin yung equation of the tangent plane. Again, equation of the tangent plane. Dati, equation of the plane. Ngayon, equation of the tangent plane. So, ano sabi? May formula dito. Lagay ko lang. Wait, hanapin ko. Baka magkamali ako sa aking formula. Okay, so sabi, ano yung equation ng tangent plane natin? Sabi niya, the equation of the tangent plane to the surface z is equal to f of x, y at point f of a, b is, ito daw. Ang sabi, partial derivative ng function with respect sa x. Tapos, anong ginagawa? Isa-substitute ko yung value ng a and b dun sa function. Yan may partial derivative. Ang gagawin mo, kukunin mo yung partial derivative ng function with respect sa x. Pag nakuha mo yung partial derivative ng function with respect sa x, isa-substitute mo yung value ng a and b dun sa function na yun. Then, i-multiply mo sa x minus a. Then, similarly, ganun din dito, partial derivative with respect sa y naman. So, again, hindi siya ganun kahirap na partial derivative. Partial derivative lang, first partial derivative lang tayo, then sa-substitute mo lang. So, parang ganito guys, parang after mo makuha, ito yung first partial derivative natin. Nakuha mo yung first partial derivative, sa-substitute ko yung value ng x and y, or yung a and b. Kung baga, papalitan ko yung x, papalitan ko yung y, papalitan ko yung x, papalitan ko yung y. Ganun yung ibig sabihin nun. So now, may nakalagay ditong point. So kung napansin nyo, may point dito. Specific to ha. Ito yung point a, b, c. So parang ito yung lumalabas na x, y, z. Kumbaga, kung ano yung a and b, sa-substitute ko. So parang sabi nito, a and b, papalitan ko ng a yung x, papalitan ko ng b yung y.
Sir, paano po pag walang y? Di yung a lang yung papalitan o yung x lang. Ganun kasimple. Okay, then similar dito, ganun din, then minus z plus f of a is equal to 0. So f of a comma b is equal to 0. Meaning, sa-substitute ko lang yung value ng a and b dun sa function. Okay, then extend ko lang yung formula. Meron siyang extension, guys. What if triplane tayo? Paanong triplane? So, parang meron kasing ganito. Sorry na, lumagpas yung example ko. So, partial derivative of x. Ito yung una. Of a comma b. Okay, or I guess para mas ma-appreciate nyo na ganito ko siya sa sulat. So, ayan kasi nakalagay sa book ginagaya ko lang Ito yung isang extended, what if apat yung variable. So, parang, ay sorry, di nag-click yung ano. Parang gato, partial with respect sa x nung f of a comma b. Ganyan yung mas magandang sulat niyan. Then times x minus a. Then plus partial with respect sa y nung f of a comma b, then y minus b. Now, what if may nadagdag? Tatlo yung plane. So, parang plus, ito yung sinasabi ko, plus partial with respect sa z or z nung f of a comma b pa rin. Then, sorry, mali ako ng pagkakasulat. Burahin ko to ha. May buburahin lang si sir. Ito, burahin ko to. Tatlo kasi to Sorry guys, tatlo kasi. Dapat burahin ko lahat. Ano ko lang. Tatlong, ibig sabihin ko, sa tatlong variable. Ito kasi dalawa lang yung pinapalit kong function. What if kasi tatlo. So, parang what if, sir? Parang ganito. Parang, ang mangyayari, saan yun? Okay, ito. Parang f of a comma b. So, parang tatlo yung isa-substitute ko na value. So, parang ito yung x minus a, then plus partial with respect sa y nung f of a comma b comma c, tapos times y minus b, then plus partial with respect sa z nung f of a comma b comma z, then equal to times z minus c is equal to 0. Okay, again ito yung another formula na. So, dalawa yung susundin natin, ito saka ito. Okay, so next, example. So, syempre, para mas maintindihan nyo, paano po ginagamit yan? Syempre, di kasi ma-appreciate kung wala example. So, number 1, sabi, find the equation of the plane or equation of the tangent plane to the surface z is equal to x squared plus y squared at the point 1, 2, 5. Again, 1, 2, 5. So, tingnan niyo sa lansang. Sabi, may function ka, z. Ito yon. So, ito yon. Tapos, meron akong a, b, f of a, b. So, lumalabas guys na ito yung a, b, f of a, b. Tandaan na, f of a, b. So, hindi ko nasasolve tong part na to. So, tignan nyo. Ano yung equation natin? Ang equation natin, sabi, ang equation po natin, sir, is ito po. Yung z is equal to f of x, y, equal po siya, sir, sa x squared plus y squared. So, kung titignan nyo, madali lang. So, pa kunyari, kinuha ko, partial derivative with respect sa x nung x squared plus y squared natin, equal lang to sa 2x. Ano kasimple? Then, yung partial derivative with respect sa y nung x squared plus y squared natin, equal lang to sa 2y. So, ayun na siya. Then, ano yung gagamitin formula? Siyempre, yung nasa taas. Ito. So, sabi, partial derivative o may partial derivative na ako of f of a comma b then x something ganito. So, ang gagawin ko dito, pag sinolve natin tong partial derivative, so, ito yung sagot ito yung partial derivative ng function with respect sa x. Tapos, papalitan ko, kunyari, at a comma b. Ano yung a comma b? 1, 2. So, again 1, 2. Ito yun, 1, 2. So, tapos sabi ko, diba, yung 1 is yung x, yung 2 yung, yung 1 yung a na ipapalit sa x, yung 2 yung y, yung 2 yung b na ipapalit sa y. Lumabas sa function natin, 2x siya. So, wala akong pinapalitan na value. So, meaning, this is just 2 times 1. So, meaning, this is just 2. Okay? Then, dito naman, ganun din, at 1, 2. So, dito, baliktad. Ang papalitan mo naman is yung y. So, meaning, this is just 2 times 2, which is equal sa 4. So, meaning, anong sabi ni sir? May value na ako neto, at ito. So, lagay lang natin ulit, guys. So, sabi, mangyari,
ang sabi, partial with respect sa x nung f of 1, 2, then x minus a. Ano yung a? A natin is 1. Then plus partial with respect sa y nung f of 1, 2 nung y minus 2. Then minus z. Ano naman yung z? As is z lang. Kasi wala ka naman pinapalitan. Again sabi sa formula, minus z. So, wala naman ako papalitan. Then, f of a, b. Ano yung f of a, b? Sabi ni sir, yung 5 na yun. Okay, so this is yung lalagay ko na, sabi niya that is plus 5. Okay, or lagay ko na lang, f of 1, 2 para clear lang. Okay, para lang maintindihan nyo. Okay, next. So, pag sinimplify, so again ang sagot dito sa partial derivative of f of 1, 2 with respect sa x ay 2 sa taas. So, this is 2 times x minus 1 plus dito, yung partial derivative with respect sa y of f of 1, 2 is 4. So, this is 4 times y minus 2. Sorry, nagaganon. Minus 2. Then, minus z. Then, yung f of 1, 2, simply that is simply 5. Nakalagay naman dun sa sagot. Then, lastly, simplify ko lang to. So, this is 2x minus 2 plus 4y minus 2 times 4 is 8 minus z plus 5. Okay? Then, simplify further. This is 2x plus 4y. Pagsamahin ko lang. Minus z. Then, negative 2 minus 8, negative 10. Plus 5, that is negative 5 equals 0. So, therefore, ito yung equation of the plane natin. So, ito yung equation of the plane natin gamit yung function. So, again guys tandaan tong part na to. Ano lang ginawa ni sir? Baka kasi malito kayo nung ginawa ni sir dito. Kunin yung partial derivative. Ipalit yung values ng x and y. Kung walang y, okay lang. As is, papalitan mo lang kung ano yung natirang variable. So, nagkaroon dito, ito na 1. Saan nakuha po yung 1, 2? Dito yun guys. Ito yung 1, 2, 5. So, yun yung values na yun. Okay? So, next, dito tayo. Ito, tatlo. O, what if tatlo? Ano naman gagawin pag tatlo? So, dito na papasok yung itong part na to. Itong part na to. Yung tatluhan naman siya. So, f of a, b, c. Kasi tatlo yung equation natin sa part na to. So, anong gagawin dito? May problem tayo. Wala tayong function. So, itong part na to, itong x squared plus y squared plus z squared is equal to 9. Gagawin yung ganito. Napipindot ko lagi yung erase. So, this is x squared plus y squared plus z squared minus 9 equals 0. So, again So, meaning, ito yung lalabas na function mo. Yung f of y, z na function natin. So, yan siya. So, anong gagawin? Yung function natin na yan, syempre, ano sabi sa formula? Kukunin ko yung partial derivative ng function with respect sa x, substitute ko yung a and b. Kukunin ko yung partial derivative ng function with respect sa y, substitute ko yung a and b and c. Kukunin ko yung partial derivative ng function with respect sa c, substitute ko yung a, b, and c. Ganun na yung gagawin. So, dito, simple lang din naman yung function. So, kung papansinin nyo, una, yung partial with respect sa x nung function na x squared plus y squared plus z squared minus 9. Sobrang simple. This is just 2x. Tama? Then, yung partial derivative with respect sa y naman is x squared plus y squared plus z squared minus 9 equal naman sa 2y. Okay? Then, sunod, yung partial derivative ng partial derivative with respect sa z. This is x squared plus y squared plus z squared minus 9 equal naman to sa 2z. Okay, then, lagay ko lang dito yung function. This is at 2, 2, negative 1. Meaning, papalitan ko lahat ng x ng 2, lahat ng y ng 2, lahat ng z ng negative 1. So, dito sa part na to, this is just 2 times 2 equals sa 4. Then, dito sa part na to, this is just 2 times 2 din, which is equal sa 4. Then, lastly, this is 2 times negative 1. This is equal sa negative 2. Okay, so meron na akong ganito. So, meron na akong ito.
So, kailangan ko ng x minus something. Meron na rin ako neto. Kailangan ko ng y something, y minus something. Then ito, then equals sa 0. So, check natin. So, mangyayari, this is just, sabi nga nila, so sabi nga nung magiging sagot natin, this is just, sorry, hindi ko nakikita sa taas eh. I have 4. So, ang sagot natin is, meron akong 4 multiplied by x minus 2. Kasi yung a natin is 2. Plus, 4 then times y minus 2. Ay, sorry. Tama. Y minus 2 ba? Ayun, y minus 2 nga. Then, lastly, I have plus negative 2 times z, then negative 1 yun, no? So, this is minus of negative 1. Okay? Equals 0. So, rearrange ko lang. This is 4x minus 8 para sa part na to. Then, plus 4y minus 8 din. Then, negative 2 minus z is, so, negative 2 times z is negative 2z. Negative 2z, so negative 1 times negative 1, positive 1. So negative 2 times positive 1, that is negative 2, which is equal to 0. And therefore, this is 4x plus 4y minus 2z. The negative 8 plus negative 8 is negative 16, minus 2 is negative 18 equals 0. So, kung napapansin nyo, siya ay divisible pa or something. So, divisible pa siya by 2. So, kung divisible naman siya 2, divide na lang natin both side by 2 or lahat. So, this is just 2x plus 2y minus z na lang minus 9 equal 0. So, pwedeng or. Pero, mas convenient si Sir dito sa part na to. Okay? Tandaan yung part na yan. Okay? So, ganun lang kadali si tangent plane to the surface. So, ganun lang siya hinahanap. So, next, move na tayo para mabilis-bilis tayo. Mahaba-haba pa yung problem. So, let's have the directional derivative and the gradient. Ano ba yung directional derivative? So, sabi nga no, meron kang real valued function na function of several variable with domain D sa R2, and then meron daw akong A and B, be a point in D, then let B a unit vector. So, again, may unit vector na pinag-uusapan. Then, the directional derivative of F at A, B in the direction of B, denoted by D sub B. Again, directional derivative, ibig sabihin nito, directional derivative, D sub B is denoted by this. So, kung titignan mo, sir, parang ang haba. Parang ang gagawin ko, kukunin ko yung F of A, B plus H of B. So, parang ang ginagawa, yung kung naalala nyo, 4-step rule, may ginagawang gano'n dati sa derivative nyo. So, instead na maganyan tayo, meron tayong useful na theorem. Sabi ng theorem 2.4.1, sorry, mali dapat, hindi dapat ganito yung theorem number kasi dati. Sabi niya, kung meron akong function, real valued function with domain D, same meaning, such that yung partial derivative ng f and partial derivative ng f nag-exist with respect sa x and with respect sa y, and continuous siya sa D, then let A be in the domain D, then let B, ito yung ating unit vector, be a unit vector. Then ano lang pwedeng gawin? Ang pinaka pwede mong gawin is just yung directional derivative ng f of A, B is just ganito. Kukunin ko yung B, which is kung ano man yung B1, times partial derivative ng f with respect sa x at A, B. Then plus partial derivative nung f, B2 times partial derivative nung f with respect sa y at A, B. So again ang idea nito guys, itong part na to is partial derivative muna. Okay, partial dip muna. Then saka substitute A and B sa result. Laging ganun yung idea. So, pansin nyo lagi ko na itong gagawin hanggang mamaya sa constraint, hanggang sa Lagrange multiplier. So, pag nakita nyo yung ganito sa formula, partial derivative, kung saan with respect, then saka i-substitute yung value, which is yung ginagawa natin kanina. So, nakita nyo naman, no, partial derivative, substitute yung value, ayun yung values. So, sinabalik ko dun. Okay? So, next, yun nga. So, sabi nga, for the real valued function, sabi naman, again ang tawag dito, directional derivative. Directional derivative. Now, ano naman yung gradient? So, sabi, ang gradient naman natin is just the gradient of f denoted by del of f. Again, del of f to. Ito is del
Baliktad. Sorry, NIMPA. Ni ano, NAMPLA. NAMPLA yata yun. NAMPLA. NAMPLA yung word. So, del of f is simply, ito lang daw siya. Siya ay vector. Sabi no, the gradient of f denoted by del of f, or sorry, NAMPLA of f, is the vector na to. So, meaning, ang sagot dito, always vector. Tapos, napansin nyo, no, hindi naman ginagamit yung a, b. So, kumbaga, vector siya, tapos, ano siya? Vector field. So, again, vector field. So, mamaya, papakita ko sa inyo ano yung vector. Naalala nyo na, kung maaalala nyo naman yung vector field na pinag-usapan. Tapos, pag 3-dimensional, ang gradient, siyempre extended lang hanggang partial of z. So, ayan dalawa lang yung formula na gagawin sa gradient, sa directional derivative, sa gradient. So, pag tatluhan, ganito. So, sir, paano po pag tatluhan sa directional derivative? So, dapat yung unit vector may b3. So, hanggang partial derivative with respect sa z. Pwede yon. Okay? Kung meron. Okay? So, ayun nga, ito yung gradient. Then, punta tayo sa example. So, ayun, may corollary lang, no? Ang sabi, corollary, ang directional derivative ng f is always equal sa yung unit vector dot product sa partial derivative of f. Which is tama naman. Diba? Ito yung formula natin. Okay, ito yung formula natin ng directional derivative. So, pakita ko lang sa inyo, no? Sabi, ang unit vector natin, so, lagay ko lang dito, no? Ang unit vector natin is b1, b2. Ang ang gradient of f natin is partial of f with respect sa x, partial of f with respect sa y. So, pag ginawa natin to, itong part na to, this is equal sa b1, b2 dot product partial of f with respect sa x, partial of f with respect sa y. So, kung naalala nyo, ano yung dot product? First coordinate times fourth coordinate plus second coordinate times second coordinate. So, this is simply b1, then partial with respect sa x nung f plus b2, then partial of f with respect sa y. So, same ba sa taas? Kung titignan nyo, same naman. Ito lang din yun. Okay? Kaya siya nagkaroon ng corollary. Okay? So, now, let's move on dito. So, try natin solve to, no? Find the directional derivative. Okay, again, directional derivative lang. Hindi muna gradient. Find the directional derivative neto. Yes, sasend ko to. Huwag ka mag-alala. Sasend ko tong part na to. Ngayon ba agad? Mamaya na. Send ko to lahat. Hindi ko naman yun, hindi ko naman sa inyo Huwag na kayong again, hindi nyo kailangan mag-take ng screenshot or what. Sinasend ko naman. Hindi ko naman yun, hindi ko naman pagdadamot. Tapos, so, again, balik tayo, no? So, find the directional derivative ng function at 1, 2. In the direction, 1 over square root of 2, 1 over square root of 2. So, ano yung mga given dito? Ito yung a and b natin. Ito yung a, b natin. Ito yung f of x natin, syempre. F of x, y. Tapos, ito yung b is equal to b1, b2. Okay? So, anong ulit sa formula ng directional derivative? Ang formula ng directional derivative of f of a, b is simply ganito. b1 times partial derivative ng function with respect sa x at a, b and partial derivative ng f with respect sa y at a, b. So, para mas madali, ang gawin natin, shortcut natin, kunin natin yung partial derivative muna bago natin compute. So, siguro dito na lang, no? So, ano yung partial derivative with respect sa x nung x y squared plus x cubed y. Okay? So, ang sagot dito is simply, syempre, partial derivative ng x with respect sa x is 1. So, copy lang si y squared. Then, plus, partial derivative ng x cubed y, this is just 3x squared. So, this is just 3x squared y. Okay? Then, at, ano yun? At 1, 2. So, dito ipapalit. So, 1, 2, this is just, lahat nung y, papalitan ko ng 2 square plus 3 times 1 square times 2. Okay, which is equal sa 4 plus 6, tama no? 4 plus 6, this is 10. Okay, next. Yung partial derivative with respect naman sa y, nung function ulit, x, y squared plus x cubed y, equal naman to sa partial derivative with respect sa y. So, this is just 2xy plus, syempre ito y magiging 1 na lang. So, this is just x cubed. Okay, then substitute natin ulit at 1, 2.
So, this is equal sa, sorry, this is 2 times 1 times 2 plus 1 cube. Or simply equal to sa 2 times 1 times 2 is 4 plus 1, that is 5. So, meron na akong ganun. So, again, balik ko lang, no? Ang directional derivative nung f natin is simply equal sa b1 times partial derivative with respect sa x nung f of 1, 2 plus b2 then partial derivative with respect sa y nung f of 1, 2. Okay? Then, this is, ano yung b1? b1 natin is 1 over square root of 2 times, itong part na to, ito ay 10. This is 10. Plus, ang b2 natin is 1 over square root of 2 times, this is 5. Okay? So, therefore, this is just 10 over square root of 2 plus 5 over square root of 2. Tama naman, no? Dapat sa numerator. And simply, this is just 15 over square root of 2. So, therefore, the directional derivative niya is simply 15 square root of 2. So, yan yung kanyang value. Okay? So, next natin, guys. So, next is, what is the gradient? So, again, the gradient is simply, ito lang po yung formula. Ang gradient of f is simply yung partial derivative ng f with respect sa x, partial derivative of f with respect sa y. So, simplihan natin dito. So, ito na yung function natin. So, this is simply equal sa, ito ay partial with respect sa x nung x squared plus y squared minus 1, partial with respect sa y nung x squared plus y squared minus 1. Okay? Then, equal to sa, ano yung partial derivative ng x squared plus y squared minus 1? That is simply 2x minus partial derivative neto with respect sa y, that is simply 2y. Therefore, ito yung kanyang gradient. Ngayon, ang sabi, gradient is a vector field. Paano vector field? Diba sabi ko sa inyo dati, meron tong component form. Paano yung component form na ito? This is 2x tapos I vector plus 2y j vector. So, ito yung component form niya. Kaya siya vector field. So, again, this is a vector field. Tandaan yan, part na yan. Okay? So, again, ito yung gradient. So, simple lang naman yung formula ni directional derivative and ni gradient. Paulit-ulit lang yan. Walang mahirap dyan sa part na yan. Ha? Hanggang dito sa taas. Okay, let's move on sa maxima and minima. So, paano naman sa maxima and minima? So, sir, ano pong meron sa maxima and minima? So, medyo mahaba, basahan, pero, again, ang gagawin lang natin dito, kukunin natin yung maximum and minimum, magde-decide lang tayo sa value. So, hindi ko sure kung naturo sa inyo kasi sa calculus yung, sa calculus kasi dati, may tinuturo na, kunyari, inflection point, not sure kung familiar kayo, inflection point, local minimum, local maximum. So, dito may global maximum. Okay? So, mamaya, tignan natin. So, ano na lang natin to? Skip na lang natin. Basta, ang gagawin natin dito is, kung meron kang function, tapos, mas malaki, laging mas malaki yung value ng f of a, b. Kumbaga parang, di ba, may function ka. Tapos, nung nag-substitute ka ng a, b dun sa function, nakita mo na parang siya na yung pinaka-maximum value na ma-attain yung function. Parang, ibig sabihin lang na parang, kunyari, ito yung function. Tapos, ito yung something na sinubstitute mo, a, b. So, nung sinubstitute mo, alam mo na siya na yung maximum. So, mako-consider mo siyang global maximum. Same as sa minimum. So, sa minimum, kung dito yung a, b, kung siya yung pinakamababa, parang andito nga yung word kung yung function ko, sa lahat ng function, sa lahat ng sinasubstitute ko sa function, aside sa a, b, mas mataas siya. Ibig sabihin, siya yung minimum. Global minimum. Likewise sa taas, kung lahat naman, kung sure na ako ito lagi yung pinakamataas lagi dito, siya naman yung global maximum. Again ano yan, parang tansyahan to, parang kung may function ako, naiisip mo ba yung pinakamalaking value na pwede ilagay sa x para maging maximum siya? Ganun kasimple. Okay, I'm not sure kasi kung naturo ni Lacertan or nila yung may tinatawag yung maximum point, supremum, infimum, infimum, may mga ganun kasi na word So, kaya ang tansya ko na lang, ganito na lang, may global maximum, may global minimum, and so on. So, ayun, matalik tayo ulit dito. So, ganun pa rin naman, ang gamit pa rin natin dito is partial derivative. So, alam niyo na ginagawa dito guys ha?
Again, anong ginagawa natin dito? Partial derivative muna with respect sa x, substitute yung a and b. Same dito. Partial derivative muna with respect sa y, substitute a and b. Okay, then sabi, then a necessary condition f of x to have a local maximum at a, b is just dapat yung gradient ng f of a, b must be 0 vector. Again na, 0 vector to. So this must be equal to 0. Dapat ganito daw lalabas. So para masabi mong local maximum si a, b, nung pag sinubstitute mo siya sa gradient, dapat 0, 0 or 0 vector yung lalabas. Okay. So, same as sa ganun. So, ngayon, balik tayo sa theorem na to. Itong theorem na. Ito talaga yung hinahanap natin. So, para ma-determine. So, ganito lang. Idea lang, guys. May function. Okay. Ito yung function. Hahanapin mo yung local maxima and minima. Again, hahanapin natin yung local maxima and minima. Tapos, so yung local maxima and minima, so ganito yan. Yung function na to, may lalabas na sagot. Again may lalabas na sagot gamit ito. Gagamitin kasi natin to idea na to eh. Lagi natin siya i-equate sa 0. I-equate, kukunin natin yung gradient ng function, equate sa 0 vector. Tapos, hahanapin natin yung values ng x and y. Again hahanapin yung values ng x and y. Kaya ganyan kahaba yung solution na nilagay ko dyan. After mo mahanap yung, assuming ganito assuming lumabas na value ng x and y, kunyari 1, 2, tapos sa negative 1, 3. Okay, yan, may value ka na. So, may lumabas ka na dalawang value. Parang roots ng equation na to. Now, after mo nahanap yung dalawang yan, titignan mo sa condition na to kung ano sila. Sila ba ay local minimum? Sila ba ay local maximum? Sila ba ay neither a local or local maximum? Or nagte-test fail? So, again tatlo yung test. Ito yung hanapin mo. Yung D, ito yung test natin. So, sa test natin, partial derivative, second partial derivative pa rin siya. So, pag greater than 0, tapos yung second partial derivative is greater than 0, local minimum siya. Kumbaga, ang matagal dito, hahanapin mo yung value. After mo mahanap yung mga values na to, tetest mo pa dito. Again itetest mo pa dito. After mo matest, saka mo sasabihin, okay, si A, B ko, or si 1, 2 ko, local minimum to. Ito si local maximum. Or, pag neither siya both, neither minimum, neither local maximum, ang tawag doon is saddle point. Again yung word, saddle point. Okay, so pag nag-0, test fail. Ibig sabihin, pag test fail, ibig sabihin hindi roots or hindi siya neither local or maximum eh. Pag nagte-test fail, so parang mali yung substitute mo or what. So parang ganun yung ibig sabihin niyan. Okay? So, ayun, punta na tayo dito. So, walang direct instruction. Ito lang talaga yung gagawin. So, ito pang test natin to mamaya pa to gagawin. Ang una kong ituturo sa inyo. What if may ganito ako? Paano ko hahanapin yung points? So, ang tawag dito sa mga nahanap, critical points. Paano ko hahanapin yung critical points? Now, si critical points, ika-classify mo as local or local maximum or local minimum. So, ang unang step, hahanapin natin yung critical points. Paano? Ulitin ko sir. Paano po? Wala pong instruction. Sabi ko nga, ang gagawin lang natin, ito lang yung pinakagagamitin natin. Kukunin natin yung, kukunin natin? Kukunin lang natin itong gradient as i-equate lang natin sa 0 vector. Okay? So, hoping clear tayo dyan. So, punta tayo dito. So, ang gagawin, kukunin natin yung gradient of f tapos i-equate natin sa 0 vector. Okay. So, paano yun? So, gradient of f is simply, ano yung gradient of f? Ito yun. So, partial with respect sa x nung function, so ito yung function natin, x squared plus xy plus y squared minus 3x, comma, partial with respect sa y nung x squared plus xy plus y squared minus 3x. Then close. Sorry, may close pa dito. Equal to daw sa 0 vector. So, ano yung 0 vector? 0, 0. Ganun lang. 0 vector, 0, 0. Then, kunin natin yung partial derivative. This is just partial derivative with respect sa x is 2x po dito plus derivative ng x is 1. So, this is just y. Derivative ng y squared is 0. Derivative ng negative 3x is negative 3.
comma, ganun din po dito, derivative ng x squared is 0 with respect sa y, 0 yan. Derivative ng xy, this is just x, kasi derivative ng y is 1, plus 2y, minus, derivative nito with respect sa y is just 0. Or so burahin ko na lang ha. So this is just 0. Okay. Then, equal to sa, so equal to sa ating 0, 0. Okay, next. Sabi ng equal vector, sabi no, magiging equal yung dalawang vector pag yung first coordinate equal sa first coordinate. Ulitin ko. Sabi ng equal vector, magiging equal ang dalawang vector pag yung first coordinate ng isang vector equal sa second coordinate, sa first coordinate ng isang vector. So, dalawang vector kasi to. Yung vector na to and vector na to, sabi natin equal sila. So, meaning, pwede natin sabihin or i-claim na si 2x plus y minus 3 is equal sa 0. So, let me call this equation 1. Okay? Then, another, sa equation 2, si x plus 2y ay equal daw kay 0 pa rin. So, dito, ang gagawin mo, hahanapin mo yung values ng x and y. So, kung titignan mo, mas madali sa 2 kaysa sa y. Sa 1. Mas madali sa equation 2 kaysa sa 1. Bakit? Sa equation 2, wala na akong variable na 3. Meron na lang ganito. So, lagay ko lang, no, using equation 2, I have x plus 2y equals 0, or simply x is equal to negative 2y. Again x is equal to negative 2y. Now, lagay ko lang, no, from equation 1, meron daw akong 2x plus y minus 3 equals 0. Sa-substitute ko dito yung y. So, this is 2 times negative 2y. Sorry, sa-substitute ko yung x. Ito yun Sabi, yung x daw is equal to 2y. So, lahat ng x papalitan ko ng negative 2y plus y minus 3 equals 0. Okay? Then, pag sinolve natin yan, this is just equal sa, this is negative 4y plus y equals ko na sa kabila, 3. Or this is simply negative 3y equals, ilan to? 3. Or simply, ilan to guys? This is just y is equal to negative 1. Sorry, hindi ko makuha. Yan. Okay, this is just negative 1. So, may y na akong negative 1. Next, meron daw akong x na is equal to, so since meron akong x, so lagay ko lang dito, no? Okay, lagay ko lang dito. So, next is, dahil may y ako is equal to negative 1, yung x ko is simply equal sa negative 2 times negative 1, or simply x is equal to positive 2. So, meaning, ano yung CP natin? Ang critical points natin is 2, negative 1. Wala nang iba. Again nag-iisa lang siya. Now, ang tanong, hindi kasi yun yung tanong diba? Ang sabi niya, find all local maximum and minima. Again, find all local maximum and minima. Nag-iisa lang yung nahanap natin na critical points. Ngayon, ang tanong dyan, local maxima ba siya or minimum? Local maximum ba siya or local minimum? Paano yon? So, kunin natin yung equation na to. So, anong ginagawa lang? Kunin ko yung partial derivative ng f with respect sa x. Tama, no? Partial derivative ng f with respect sa x. Second partial derivative. Then second partial derivative ng f with respect sa y. Tapos yung combination. So, again tandaan nyo to, yung combination. So, tatlo yung hahanapin natin. So, sulat ko lang yung function. Baka ma-x squared plus xy. Lagay ko lang yung function, guys, para di tayo malito. Sabi, f of x, y is x squared plus xy. Tama ko pagkakalala. Plus xy, tapos plus y squared minus 3x. Yan yung function. Okay. So, una natin nga hanapin is yung second partial derivative. So, lagyan second partial derivative. Tapos yung CP, sulat ko lang yung CP. And although dito yung CP. CP natin is 2, negative 1. Okay. So, una, kunin nyo yung second partial derivative with respect sa x. So, ito, madali lang to guys. Anong gagawin? Kukunin ko yung partial derivative with respect sa x ng partial derivative with respect sa x ng function na x squared plus xy plus y squared minus 3x.
Yan, ganyan. Okay. So, pag in-equal ko to, anong lalabas? Di ko sure kung kasya. Hindi yan kasya, for sure. So, shortcut na lang natin or try natin bilisan. Ang second, ang partial derivative nito una, so lalabas ko muna dito ha. So, this is partial derivative with respect sa x. So, this is, ito, ang sagot dito, 2x plus x plus 0 to minus 3. Okay? Then, kunin ulit yung partial derivative. Joke. Y dito, Y to. Ito, Y. Ulit partial derivative ng x squared with respect sa x is 2x. Partial derivative ng xy is y. Partial derivative ng y squared sa x is 0. Partial derivative ng negative 3x sa x is negative 3. Next, kunin mo ulit yung partial derivative nito. Partial derivative ng 2x with respect sa x natin is 2. Ito ay 0 and 0. So, ito ay 2. Okay. So, next, yung second partial derivative with respect naman sa y squared. So, similarly, partial derivative, kunin ko itong x with respect sa y. Then, partial derivative with respect sa y nung x squared plus xy plus y squared minus 3x, then close. So, this is partial derivative with respect sa y. Then, anong value? This is 0. Sorry, tama. Plus x na lang, I guess. Then, plus 2y minus 0. So, close. Then, partial derivative ulit with respect sa y, 0, 0, then equal sa 2. Okay. So, now, tingnan nyo huwag kayo malilito guys. Nagkataon na yung sagot natin, kasi ganito yung ine-expect. Pagkakuha mo ng partial derivative o ng second partial derivative, saka mo pa lang isa-substitute yung a and b. Nagkataon lang sa atin na nung kinuha natin yung partial derivative, ang lumabas number. So, assuming lagay ko lang dito, no? Lagay ko lang dito para at 2, negative 1. Wala akong sa-substitute dito. So, ang sagot dito, 2 pa rin. So, same dito. At 2, negative 1. Wala akong papalitan na x and y dyan. So, ang sagot dito, 2 pa rin. So, yun yung value niya. So, meaning, itong part na to, yung second partial derivative ng f with respect sa x at 2, 1, ang value is 2. Yung second partial derivative nung f natin with respect sa y na at 2, negative 1, ang value is 2. Ganun kasimple. Okay, then may kulang pa tayo. Sabi kasi, ito yung d. Okay, so minus itong part na to. Ito naman. So, yung second partial derivative, una yung x, then y. Una yung x, then y. So, ito yung next. So, second partial derivative of f with respect sa y, then with respect sa x. So, una daw huli si y, then una si x. So, this is x squared plus xy plus y squared minus 3x. Then, equal to syempre, this is partial with respect sa y. Parang copy-paste yung sa taas. Ito. Similar sa taas yan. This is 2x plus y minus 3. Now, with respect na tayo sa y, napansin nyo, no? With respect na tayo sa y, ito ay 0. Ito ay, partial derivative na ito with respect sa y is simply 1. So, this is simply 1. Tapos, ganun ulit yung approach at 2, negative 1. Wala naman tayo mapapalitan. So, meaning, this is just 1. Now, tingnan nyo yung mga result. Ang sabi, may value ako. Ang sabi, no, ang formula, ito daw. Tapos, minus nun. So, lagay ko lang para lagay ko lang. Sabi, ang d natin is equal sa second partial derivative of f with respect sa x squared nung a, b times second partial derivative of f with respect sa y squared nung a, b. Barahin ko para mas clear sa atin. Okay. Okay, so bata ko to. Gawin kong actual, yung critical po. 2, negative 1. 2, negative 1. Minus, ito, yung second partial derivative nung f of 2, negative 1 at partial derivative with respect sa y, then partial derivative with respect sa, tapos naka-square. Again naka-square. Ang sagot dyan is, ang sagot natin dito, sabi sa taas, tama no,
ito ay 2. Ito ay 2, ito ay 1. So this is sabi 2, so tama, 2 times 2 minus ito ay 1 tas naka-raise sa square, which is equal sa 4 minus 2 is equal sa 3. Okay, so meaning si D natin, sabi no, si D natin is greater than or equal sa 0 kasi dahil dito. Again si D natin. So tingnan sa condition. Sabi sa condition, pag yung D greater than 0, dalawa magpo-fall. Ano una i-check? Check mo itong part na isa. Dapat greater than 0. Or, pag less than 0, so ulit up, yung first partial, pag yung D greater than 0, i-check mo yung second partial derivative ng x. Pag greater than 0, local minimum. Pag less than 0, local maximum. So now, check natin. Ano yung value natin ng ito? Ano yung value natin ng second partial derivative of f with respect sa x squared nung 2, negative 1? Diba ang sagot natin dito is 2. Ito yon. So, this is 2. Which is greater than 0. Now, titignan nyo. Yung D, sorry nataburin ko ito, hindi pala greater than or equal. Yung D natin, greater than 0. Yung, ito natin isa, is, yung second partial derivative natin ng x, ng f with respect sa x, is greater than 0 din. Therefore, ano masabi mo? Therefore, lagay ko na, therefore, si 2, negative 1, ano daw siya? Pag greater than 0 yung both, sabi greater than 0, anong tawag sa kanya? Then, yung point natin o yung critical point natin is a local minimum or a local minimum to be specific, is a local minimum. Is a local minimum. Okay? So, therefore, ito yung kanyang value o ito yung kanyang sagot. Okay? So, ayun yung paghanap sa kanya. So, isa pa. Try natin tong isa. So, ayun dalawa yung process. Una, gradient. After gradient na inequate sa zero vector, hanapin yung values ng x and y. Pag nakahanap ka na ng values ng x and y, critical points yon. After ng critical points, itetest mo yung critical points dun dito sa part na to. So, dito, tingnan natin. Baka mahaba to. Good luck. Okay, so try natin to. So, ganun ulit, hanapin natin yung critical point. So, gradient, rekta na ako ha. So, sabi, yung gradient of f equal sa 0 vector. So, lagay ko na, So, partial with respect sa x nung x minus y, x cubed minus y squared, comma, partial with respect sa y nung x, y minus x cubed minus y cubed equals 0 vector. Okay, so mabilisan lang. This is just equal sa y to, tama, y minus 3x squared. So again, partial derivative ng x cubed with respect sa x is 3x squared. Derivative ng y squared with respect sa x is 0. Comma, dito naman is patitira x. Kasi derivative ng xy with respect sa y is x. Derivative ng x cubed is 0. Derivative ng y squared is negative 2y. Okay? Equal sa 0 both. Okay, so we have two equation. So, may dalawa tayong equation. Ang una equation natin is y minus 3x squared equals 0. So, let me call this equation 1. Equation 2, x minus 2y equals 0. So, dito guys, sa senaryong to, mas madaling gamitin to. Lagi. So, using equation 2, I have x minus 2y is equal to 0 or simply x is equal to 2y. So, now, lagay ko lang dito, from equation 1, lahat daw ng x papalitan ko ng y, 2y. So, this is y minus 3x squared is equal to 0. So, y minus 3 times 2y squared is equal to 0. Or simply, this is y minus, this is 3 times 4y squared, I guess, equals 0. Or simply, y minus 12y squared is equal to 0. Now, instead na mag-quadratic formula, pwede kong gawin ganito. So, parang y times y minus 12. Parang ganyan. Equals 0. Tama, Factor ko yung y. So, meaning dalawa yan. Una, y sub 1
is equal to 0. Pangalawa, y sub 2 is equal to 12. Kasi y minus 12 is equal to 0, transpose yung 12. Dalawa yan. So, dalawa yung value ko. Now, dito naman, babalik ako dito. So, sabi, x sub 1 is equal to 2 times, multiply ko una 0. So, this is 0. So, meaning, x sub 1 is equal to 0. Next, x sub 2 is equal sa 2 times yung 12. So, this is 12. So, x sub 2 is equal to 24. Okay? So, meaning, ano yung critical points ko? Ang critical points ko ay, so, hindi siya kasya for sure. Ang critical points natin dito ay si 0, 0, and 24, 12. Ngayon yung values niya. Okay? So, ayun. Meron tayo nito, may partial derivative. Hanapin na natin yung ating saddle, kung check natin sa CP sa 0. So, dalawa to, hindi ko sure kung paano ko mapagkakasya, pero let's try our best para mapagkasya sa guys. Okay, so una dito sa 0, 0. Okay, sa 0, 0. Tapos dito sa kabila, 24, 12. Okay, so meron na akong first derivative. Meron akong first derivative sa x, may first derivative na ako sa y. Kunin ko na lang yung second derivative. Okay, so tuloy ko na lang dito, no? So, una, yung second partial derivative with respect sa x nung function natin, yung function xy minus x cubed minus y squared. So, ito ay xy minus x cubed minus y squared. Rerekta ko na ha para mabilis. This is simply equal sa una, ang first derivative nito, ito, nakalagay na dito, no? First derivative nito. Ito yung first derivative niya. After nun, i-derivative mo ulit with respect sa x. So, mawawala na si y. Ito magiging negative 6x. So, lalabas dito na ito ay negative 6x. Okay, now, lagay ko na at 0, 0, this is simply negative 6 times 0 or simply 0. Okay, so next, second partial derivative with respect sa y naman, nung same equation, minus x cubed minus y cubed. So, dito, sa taas, meron tayong first derivative. Ito yung first derivative niya with respect sa y. So, x minus 2y, isa pang derivative with respect sa y. So, negative 2. So, lalabas negative 2 siya. So, this is negative 2. Or simply, syempre, negative 2. Kasi, ito na, at 0, 0. Wala siya. Okay, next. Yung first partial derivative with respect sa y, then with respect sa x. Nung xy minus x cubed minus y squared. Okay, yung part na yan, so una, x, then with respect sa y. So, ito yun. Ito yung with respect sa x. Tapos, with respect sa y, so magiging 0 to, ito magiging 1. Okay, so meaning, ang sagot dito is simply 1. So, this is 1. So, lagay natin at 0, 0. This is simply 1 pa rin. Okay, now, get natin yung saddle, yung d natin. D is equal to product na itong dalawa. So, 0 times negative 2 minus, ano ba yung formula natin? Formula natin is minus 1. Okay, so minus yung 1 square, or simply this is negative 1, which indicates this is less than 0. Again yung D natin less than 0. Ano ibig sabihin? Yung D natin, ang sabi, pag yung D less than 0, ano siya? Pag D less than 0, dito lang siya pumapasok. Ano siya? Saddle point. Okay, again saddle point siya. So meaning, ibig sabihin, si 0, 0 is a saddle point. Again this is a saddle point. Okay, now, punta tayo sa kabila. Ganun ulit. So sa kabila, ganun ulit, similar tayo na equation. So, again, ang kagandahan nito, similar equation. Kasi, similar ng result. Ito na yung second derivative. So, start na tayo dito. Sabi, 6x at 24, 12. This is just negative 6 times 24. Or simply, napipindot ko lagi. Negative, ilan yan? Nalito ko bigla. Ilan yan? Negative 6 times 24. Multiply ko sana agad. Multiply ko lang. Wait lang Negative 6. Ang value natin dyan, negative 6
Mhm. Teka lang ha, tinitignan ko yung value eh. 12 by 4. Tama naman. Ay, oo nga, no? Sorry ah, sorry. Sorry, guys. Check lang natin to. Baka may mali ako dito. Tingnan nyo nga, guys. Pag nilabas ko to, oo nga, may mali ako dito. Naku, buti hindi kayo nagsusulat. Nasaan na yung panulat ko? Eh, nawala. Nasaan na yung panulat ko? Ito, may mali ako dito. Ito. Yun, buti nakita ko agad. Sorry na. I mean, at least may zero pa rin naman dyan eh. Ito sa pag-factor ni Sir, nagkamali siya sa pag-factor. So, dito. Tapos, dito. Okay. So, balik tayo. Yung buti, hindi pa buti. Ito, pag pinactor ko yung y times yung matitira dito, 1 minus 12y. Kasi ganun yung factor ko. Equal 0. So, equal 0. So, una dito, y is equal to 0 o y sub 1 equal to 0. Then yung isa, 1 minus 12y is equal to 0 or simply negative. So, parang lumalabas na negative 12y is equal to negative 1 or y sub 2 is equal to 1 over 12. Again, 1 over 12 siya. So, meaning dito, buburahin ko to. Puti na lang. Di pa tayo tapos. 1 over 12 to. Okay? So, 1 over 12. So, yung x sub 2 natin is simply 1 over 6. Tapos dito, ganun pa rin naman. X sub 1 natin is equal to 0 pa rin naman. Kasi 0 pa rin naman. Next lang, papalitan ko lang tong part na to. Burahin ko to. Buti, hindi ko pa na umpisahan. Okay, so dito, ang lalabas natin is 1 over 6, 1 over 12. So dito, tuloy lang, negative 6x at 1 over 6, 1 over 12. So papalitan natin. So this is negative 6 times 1 over 6. Simply, this is negative 1. Para sa dito, sa x. So pangalawa, dahil negative 2 siya, as is negative 2. So, negative 2 at 1 over 6, 1 over 12. Still, negative 2 siya. Then, lastly, dito, 1 siya. 1 siya at 1 over 6, 1 over 12. Equal pa rin to sa 1. Okay. So, now, lumalabas dito sa pangalawa naman natin. Ano yung D? Try natin, no? So, sabi, ano yung D natin dyan? Yung D natin is, sabi, unang value, ito, negative 1 times negative 2. So, sabi, this is equal sa negative 1 times negative 2 minus 1 square. So, this is simply positive 2 minus 1 which is equal sa 1 which is greater than 0. Again D is greater than 0. So, sabi na dito, si D natin is greater than 0. Eh, how about yung partial derivative second partial derivative of f with respect sa x squared nung 1 over 6, 1 over 12. Okay. Ito ay equal sa, saan siya equal? Ito nasa taas, negative 1. This is equal sa negative 1 which is less than 0. So, ang sabi, pag greater than 0, kanina nakuha natin, no? Greater than, ang kanina example, greater than 0 and greater than 0, local minimum. So, ibig sabihin, kung greater than 0, then less than 0, local maximum. So, ibig sabihin, si 1 over 6 natin, sorry, ito, si 1 over 6, 1 over 12 natin is a local maximum. Okay? So, ayun yung dalawang critical points natin o yung ating mga maximum and minimum. Okay, so any question guys? Baka may ano kayo or na-overwhelm na ba kayo sa mga substitution? So, again guys, kaya rin naman? Sobrang dami, sir. Madami to the point na maraming hinahanap. Pero, tandaan nyo guys, ano lang to. Again, nirecord ko to. Pwede nyo tong makita, mapanood pa rin. Tapos, another, mahaba lang siya, pero puro partial derivative. So, napansin nyo naman, pag nagkaroon na tayo ng application ng partial derivative, ano napansin nyo? Yung derivative madali na. Wala nang sign, wala nang magkatabing x and y. Although may magkatabi, pero madali.
'Di ba? Hindi ko na pinaglagyan ng ln, hindi ko na lagyan ng e raised to x plus y or e raised to xy, yung mga ganun. Anyway, tingnan natin kung may dadaanan tayong ganun along the way. So, last topic for today. Matatapos na tayo, guys. So, last topic for today is the optimization or yung Lagrange multiplier. So, ano yung Lagrange multiplier? So, ganun din, nag-approximate tayo ng value. So, sabi no, Lagrange multiplier, this is kung meron kang f of x, y and g of x, y na smooth function and suppose meron kang c na scalar constant such that yung gradient ng g of x, y is hindi zero. Again, hindi siya zero vector for all x, y. Then, satisfy the equation g of x, y is equal to c. Then, solve the constraint. So, ito yung laging gagawin. Hindi ko sure naturo na yata ni Sir Tan to sa mathematics MMW nyo or sa business math nyo yung kung familiar kayo dun sa maximization, minimization, kung familiar kayo. May ganun yun eh. Parang sino yung ima-maximize, sino yung i-minimize. So parang naghahanap kayo ng constraint function, tapos yung ginagraph, hindi ko sure kung yung ginagraph, tapos i-shade nyo yung feasible area. May ganun. So dito, may application din siya sa calculus or sa partial derivative. So ano yun, sir? Dito, math modeling atake, parang hindi ko sure, hindi ko sure. Tingnan na natin. Malay nyo, baka ito talaga yung pang math modeling nyo. Pero tingnan natin, di kasi natin alam guys eh. So ayun na, ang gagawin lang, dalawa lang naman yung kailangan nyo guys eh. Hahanapin nyo yung function to be maximized or minimized, depende sa ina-ask. Then, dapat meron ka laging ganito. Yung, ang tawag dito yung ating, ito equation na to, yung scalar constant function na ganito. Tapos, ano sabi? Find the points x, y that solve the equation. Ano nang gagawin? Gradient nung f equals lambda, again may lambda na word, lambda o yung Lagrange multiplier, so lagi yan, lambda times yung gradient nung g. I-equal mo lang yan. Di ba kanina ang ginagawa natin, ito, kukunin mo yung gradient nung f. Ngayon dalawa na. Gradient ng f equals lambda times gradient ng g. Ulitin ko, gradient ng f equals lambda times gradient ng g. Ganun yung gagawin natin dito. So, again, madali lang siya sa madali. Nakadepende na sa pagtingin nyo or something. So, problem solving to, madalas dito guys is problem solving, kaya expect kayo na ano siya, medyo mahirap siya or something. So, ayan, check natin to. So, tingnan natin, I mean, nasa pag-intindi nyo naman yan, malay nyo magaling kayo sa. So, sabi, meron daw akong rectangle. So, ganito guys, ito yung idea. Hahanapin mo lang yung f of x, y, saka yung g of x, y. So, para ka lang nagpa-problem solving nung algebra nyo. So, may tanong. Sabi dito, for a rectangle whose perimeter is 20. Again may rectangle daw ako na perimeter is 20. Use Lagrange multiplier method to find the dimension that will maximize the area. Again that will maximize the area. So, bigyan ko yung konting idea. Meron daw akong rectangle. Okay. So, may rectangle ako. Ang perimeter ng aking rectangle is 20 meters. Okay. Ngayon, hahanap ka ng dimension. Kasi ganito yan eh. Ang perimeter ng rectangle natin is 2 times length times 2 times width. Plus 2 times width. Tama. So, maghahanap ka daw ng length and width na kung saan maximize yung area. Kasi yung area naman ng rectangle, guys, is length times width. Ganyan yung formula. Again, meron akong perimeter, given to. Ngayon, nahanap ka ng value ng L and W na kung saan maximum yung part na to. So, kasi pwede kong hatiin eh. Parang, kunyari, ako magbibigay ng combination. Pwede kong gagawing 5 yung length. Tapos, dahil 5 yung length, 10 na to, gagawin kong 5 naman din yung width. So, 2 times 5 is 10. 2 times 5 is 10. So, 5 times 5, 25. So, 25 yung area. So, yun yung iniisip ko na maximum. Pero hindi kasi laging ganun yung idea. Ulitin ko hindi laging ganun yung idea. Another scenario is, pwede kong gawing 9 times 1. Tama, no? 9 sa 1. Pwede kong gawin 9 tapos 1. So, parang 9 yung length, 1 yung width. So, parang 2 times 9 is 18. 2 times 1 is 2. 20 yun. So, 9 times 1, 9. 9 lang yung area. So, kung napapansin nyo, nung ginamit ko yung 5 and 5, mas malaki si 5 times 5 kaysa kay 9 times 1. So, parang sinasabi niya, yung dimension na 9 by 1 is less than sa dimension na 5 by 5. O kaya, ayun yung sinasabi neto.
Okay, now, hanapin natin yung gamit yung calculus, siyempre. So, yun ang idea. Hanapin natin gamit yung calculus. So, una, ano yung ma-maximize? Lagrange multiplier method to find the dimension that will maximize the area. So, let ko lang, no? Let x be the width and y be the length, siyempre. Okay. So, yung maximize the area, 'di ba sabi sa formula? Sabi dito, yung f of x natin, f of x comma y natin, yung i-maximize na function. So, dahil i-maximize ko yung area, ito yung area. So, ang mangyayari, ang maximize function ko is f of x comma y is equal sa x times y. Again ito yung i-maximize ko. Lagay ko lang to be max. Next, ano yung g of x comma y ko? Yung g of x comma y ko ay equal siya naman yung perimeter kasi siya yung merong scalar. So again si perimeter daw 20 cm. Ito yun 2L times 2W. So sabi ko 2x plus 2y equals 20. So ito naman yung aking g of x comma y. Or pwede kong gawin ganito guys, 2x plus 2y minus 20 para gagamitin mamaya sa function. So now, let's move sa ating solution. So sabi nga ng formula natin, ano lang gagawin? Kukunin mo yung gradient of f, equate mo sa lambda gradient of g. Again, kukunin mo yung gradient of f, equate mo sa lambda gradient of g. So paano yon? So ang gagawin ko dito sa una, wala kayo sa substitute pa ha. So ang gagawin ko, so una, partial with respect sa x nung xy. Bakit xy? Sorry, ba't ko pinunto? Hindi na bura. Okay. Una, this partial derivative, ito yung function ito yung f. So, partial derivative y. Then, partial derivative with respect sa y nung xy pa rin. Okay? Then, equal to sa lambda. Then, partial derivative with respect sa x naman nung ating function 2x plus 2y minus 20, comma, partial derivative with respect sa y nung 2x plus 2y minus 20. Okay? So, ayan lang yung setup. So, again setup siya. Next, kunin ko yung partial derivative nito. Siyempre, obviously, partial derivative nito with respect sa x is y. Partial derivative nitong kabila with respect sa y is x. Sa kabila naman, this is lambda times partial derivative nito with respect sa x is simply 2. Tama, no? 2. Kasi ito ay 2, 0, 0. Comma, partial derivative nito with respect sa y is 0, 2, and 0. So, this is 2. Okay? So, meaning, I have y, comma x is equal sa lambda ng 2, 2. So, anong gagawin natin dito sa lambda ng 2, 2 na to o yung value na to? Ayusin natin or set up ko lang to. So, dito na lang para bago tayo mag-continue. So, this is y, x equals sa papasok ko yung lambda. This is 2 lambda, 2 lambda. Okay? So, meaning, dalawa ibig sabihin nito. Una, y is equal sa 2 lambda. Ito yung una, y equals sa 2 lambda. Next, si x equals kay 2 lambda. So, dalawa yung value. Si y and x equal kay lambda. So, next na gagawin natin. Ano yung next na gagawin natin? Hahanapin nyo ngayon yung values ng lambda na dalawa. Ulit paano nalaman ni sir na y is equal to 2 lambda? First coordinate equal sa first coordinate. Second coordinate equal sa second coordinate. Okay. So, now, punta tayo dito. So, I have y is equal sa 2 lambda. Simply, equal lang to sa y over 2 equals lambda. Ayun yung sa isa. Next, I have x is equal sa 2 lambda. Simply, equal lang to sa x over 2 lambda. Okay? Again, may dalawa na akong lambda. Next, i-equate ko yung dalawang lambda kasi parehas silang lambda. So, equate nyo lang yung lambda. So, dito na equate lambdas. So, I have y over 2 equals x over 2. Again y over 2 is equal to lambda, x over 2 is equal to lambda. So, equal sila. Then, ano ibig sabihin nito? Pwede ko multiply both side by 2 or simply ang sinasabi, y is just equal sa
x. Again y is just equal sa x kasi kung multiply mo both side by 2. So, ano ibig sabihin? From this equation, balik lang tayo, no? So, from g of x, y natin, ang sabi, ito ay 2x plus 2y equals 20. Okay, again dito mo isa-substitute, hindi dun sa ma-maximize. Ito yung value. So, sabi, mamimili ka na lang whether yung y gagawin mong x o yung x gagawin mong y. So, sa akin, gagawin kong x yung y. So, this is 2x equals 20. Or this is simply 4x is equal to 20 or simply x is equal to 5. And similarly, ano yung y? Y is just equal to 5. So, this is 5 meters and this is 5 meters. Now, check natin. Sabi, ang f of x, y natin, yung f of x, y natin, ito yung to be maximize yung x, y. Ito yung area. Again ito yung area natin. Ang dimension na nakuha natin, 5 by 5. Again ang dimension na nakuha natin is, yung dimension na nakuha natin is 5 meters by 5 meters. So, meaning, pag tinay natin dito, this is 5m, or 5 meters times 5 meters, simply equal sa 25 meter square. So, meaning, etong dimension na to, yung magma-maximize sa area natin. So, therefore, ano yung sagot? Ito yung sagot natin. Okay? So, gaya nga nung hula ko kanina, di ba, hinuhulaan ko, sabi ko, pwedeng 5 and 5, pwedeng 9 and 1. So, sa 9 and 1, ang ginawa ko, nung ginawa ko yung 9 and 1, 9 times 1, 9 square meter, hindi siya mas mataas. Mas mataas yung 5 times 5, which is, nakuha natin. Ito yun. So, meaning, ang dimension is 5 by 5. Yun yung gamit ng Lagrange. So, ang mahirap dito, actually, madali siya. Madali siya sa madali, guys. Yung process, lang may lambda lang, equal mo lang yung lambda. Ang mahirap is yung paghanap ng equation, to be honest. Ito yung mahirap, yung paghanap ng equation, lalo pag hindi ka familiar. So, dapat, medyo aware kayo dun sa mga equation o yung mga equation of the circle, equation of the plane, or something. Yung mga yun, dapat medyo familiar kayo sa mga yun, guys, ha? Yun yung medyo i-request ko sa inyo. O, ito, try natin to. So, sabi, find the points on the circle nung x squared plus y squared is equal to 20, which are closest to and farthest from the point 1, 2. Again, closest and farthest. So, may given na ako. May given na akong g of x, y. So, ulit meron na akong given na g of x, y. Ano yon? Yung g of x, y ko, yung x squared plus y squared equals 80 or x squared plus y squared minus 80. Ang problema ko, yung f of x, y. Okay? Hindi ko alam. So, again basta as long as meron ka equation na may given na value, yun yung g of x, y. Ngayon, ang problem, paano mo malalaman na yung isang point is closest or farthest sa isang circle? Yan paano mo malalaman na yung isang point closest and farthest sa isang circle? So, sabi ng geometry nyo or nung analytic geometry nyo dati, nung senior high or high school, kung paano siya tinuro, para malaman mo yung distance between 2 points, ano yung ginagamit? Meron tayong tinatawag na distance formula. So, kung familiar kayo. So, meron tayong tinatawag na distance is equal to d square is equal to x sub 1. So, kung naaalala nyo, no, x sub 1 minus x. So, parang x sub 1 minus yung value. Para x sub 1 minus x sub 2 square plus y sub 1 minus y sub 2 square. Ayun yung distance formula natin dati. Again distance formula natin dati. So, try natin hanapin tong part na to. So, hindi ko na i-square root. Ito na siya. So, ano gagawin ko? Ano ibig sabihin ni sir? Kung ito na yung point, given na kasi yung isang point So, ang gagawin ko, this is just x minus 1 square plus y minus 2 square. So, ito na yung gagawin ko. So, parang, ibig sabihin, yung distance ng x and y dun sa point 1, 2. So, parang, ito yung i-maximize o yung i-minimize natin. Square plus y minus 2 square. Ito yung to be minimize or to be maximize. Bakit? Dalawa kasi yan Yung pinakamalapit plus yung pinakamalayo. Okay? So, ayun yung approach niya. So, ganun ulit. Ano yung diskarte? Kunin yung lambda o yung ating gradient. So, yung gradient of f equals lambda gradient of g. So, gradient of f, so this is
partial derivative with respect sa x nung x minus 1, so lagay ko lang dito, square, plus y minus 2 square, comma, partial derivative with respect sa y nung x minus 1 square plus y minus 2 square, then close, equals lambda ng partial derivative with respect sa x nung x squared plus y squared minus 80, medyo mahaba, then partial derivative with respect sa y nung similar. Paano ko ba matutuktong? Burahin ko na lang dyan. Dyan. Dito na lang sa kabila, sa baba. So, parang partial with respect sa y nung x squared plus y squared minus 80. Okay, so yan yung ano. So, ang sagot dito is simply dito, ano yung partial derivative ng x? Partial derivative ng x minus 1 with respect sa x. So, ito, ang mangyayari, bababa yung 2. So, part na to, bababa yung 2, magiging x minus 1. Again ha, power rule. Bababa yung 2, x minus 1. Tapos, derivative ng x, 1. Okay? Tapos, derivative ng y minus 2 raised sa 2 with respect sa x, 0. So, again ha, plus 0. Kama, dito naman, 0 yung una, then plus, bababa ulit yung 2, then y minus 1 multiplied by 1. Ayan siya. Then, equal sa lambda, dito sa part na to, yung x is 2x. So, ganun pa rin naman, 2x. Kama, dito naman, magiging 2y. Okay? Then, pag sinimplify ko to, this is just, syempre, parang, lagay ko lang this is 2x minus 2. Again, dito, 2x minus 2, kama, 2y minus 2. Equals, lagay ko dito, this is 2x lambda, kama, 2y lambda. Okay? Then, equates lambda. Equate natin yung mga lambda. So, this is simply 2x minus 2 equals 2x lambda. Okay, yung isa naman, 2y minus 2 equals 2y lambda. Okay, then simplify lang natin further. Divisible kasi lahat sa 2. So, parang dito sa part na to, magiging x minus 1 equals x lambda. Or, pwede natin x minus 1 over x equals lambda. Kasi tinitira ko yung lambda. Sa kabila naman, meron akong y minus 1 equals y lambda or y minus 1 over y equals lambda. Okay, then equates lambda. Again, yung siya ginasabi natin nakaraan. Equates lambda. Equates lambda, sorry. So, this is x minus 1 over x equals y minus 1 over y. Okay. So, solve natin yan. Paano yung values nito? Hirap nito So, pag sinolve ko to, parang mangyari ganito, no? X minus 1 times y equals x times y minus 1. Okay? Then, after nyan, simplify natin, magiging xy minus y equals xy minus x. So, parang ang mangyari, cancel yung xy. So, parang xy minus xy, 0. So, matitira, negative y equals negative x. Again guys, tama naman, no? Pag tinranspose ko sa kabila, xy minus xy, 0. So, ito, matitira. So, meaning, y is equal to x. So, sinasabi niya ulit na y is equal to x. So, gamitin ulit natin yung g natin. Ano yung g natin kanina? Yung g natin is x squared plus y squared is equal to 80. Sabi. So, ang sabi, x squared is equal to 80. So, ang sabi na dito, mamili ka na lang kung ano papalitan. So, ako, ganun ulit. So, x squared plus x squared is equal to 80. Or simply, this is 2x squared is equal to 80. Okay, then, pag sinimplify, ito ay, dito na lang para kasya mamaya. This is x squared is equal to 40. Then, ano yung square root of 40? So, square root of 40, x is equal sa square root ng parang 16 times 3. Ano ba pinaka-best dito? 8 times 5, 4 times 10. Pwede. Yata. No, 4 times 10, 2 square root of 10. Pwedeng ganun, 2 square root of 10.
So, square root ng 40 or pinaka-best kasi is ito. Parang 4 times 10. Yung 4, na square root pa yan. So, this is x is equal to 2 square root of 10. Yung 10, di na nakukuha square, hindi na nasisimplify. Now, dalawa kasi yan, square root. So, pag in-square mo, dalawa yung magiging value niyan. This is x is equal to positive and negative 2 square root of 10. Lagi. Dapat kasi dalawa yung value eh. Hinahanap mo yung closest saka farthest. So, meaning, meron akong x and something na ganito. So, ang ibig sabihin, dahil equal yung x sa y, ang una kong point is, yung unang point ko, yung x1, y1 ko is equal sa una yung positive lang. So, positive 2 square root of 10, 2 square root of 10. Okay, yung isa naman, y sub 1 minus y sub 2. Dito naman is yung negative 2 square root of 10, negative 2 square root of 10. Yan yung isa ko. So, may dalawa akong points. Ay, sorry, dapat x sub 2 to. Purahin ko lang x sub 2. So, may dalawa akong point. Sino dyan yung farthest? Sino dyan yung closest? So, ang gagawin nyo, para malaman nyo sino yung farthest, sino yung closest, sa substitute mo lang dito sa function na to. Dito sa part na yan. Kung sino yung mas mataas yung distance, sa yung farthest. Kung sino yung mas malapit yung distance, sa yung low, sa yung pinakamalapit. So, dito sa part na to, ito yan. So, di ba, ito yung equation natin. So, parang, ito yung equation natin, sabi, yung f of x natin is equal sa d square equal sa, una, substitute ko, yung positive, 2 square root of 10 minus 1 square plus 2 square root of 10 minus 2 yata yun, nasa taas. Ito yun, no? Minus 2 square. Minus 2 square. Tapos yung isa naman, d square is equal sa negative 2 square root of 10 minus 1 square plus negative 2 square root of 10 minus 2 square. So, tignan natin ano yung mga value. Calculate ko na lang, rekta ko na lang. Teka ha, baka may mali na naman akong ginawa. Okay, may mali na naman akong ginawa. Ayun na nga ba, sorry na. Teka lang bakit ako lang to? Okay. Aray ko. Nakalimutan ko. Naka 2 ito. Teka lang tinitignan ko lang yung value eh. Eto, dito ako nagkamali. Itong part na to. Aray ko. Ito. Kasi tignan nyo yung derivative ng y minus 2 square is 2y minus 1. So, ito, aray ko, layo naman nito. Teka lang taayusin natin So, ito, minus 2. So, ito, 4. 'Di ba? So ito 4 to. Tama, ayan yung 4. Ngayon, ang mangyayari dahil 4 to, ito mababago rin to. Yan. So ito magiging ito ay minus 2. Aray ko, layo naman nung sagot na. Ito ay minus 2. Okay? Tapos, ito minus 2 to, syempre. Ay, sakit So, dahil minus 2 to, ito ay ganito. Ito ay 2. So, ito ay 2. Ay, nako. So, meaning, ang sagot dito, ganito. O, di ba? Aray. Y is equal sa 2x. Okay, edi bura-bura-bura lahat. Hindi, dito, pag sinubstitute ko dito yung 2x sa part na to, ayusin ko lang mangyari dito, para lang baka maayos pa natin, masipat pa. So, this is x squared plus 2x square. So, magiging 4x square. So, magiging 5 to. Kaya nagtataka ako sa value Lagi na lang. Okay, so ito ay 5. Okay? Then, dahil 5 to, 80 divided by 5, 20. 80 divided by 5, 20. Buti hindi pa tayo nakakalayo. Okay. Ano ba yan? Iwanan tuloy tayo ni Sophia. Nainis. Sorry Sophia. Sorry Sophia.
O, huwag kayong magsulat. Di ko naman kayo pinapasulat eh. Okay, 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 okay. Hirap magbura. Totoo lang. Okay, so dito, ayun pa, no, 20 to. 20, kasi 80 divided by 5. Tama ba? 80 divided by 5, 16. Tama, 16. 16, layo na nasulat. Sinabi ko ba magsulat kayo? Di ko kayo sinabi magsulat ha? O, 16 to, 16. Huwag ka na magsulat. Huwag ka na magalit, Angela. Okay, ako nga, layo na nasulat eh. O, diba? O, this is 16. Tapos, square root of 16 is positive and negative 16. Anong wala ng notes? Gusto mo mawalan ka ng grade? Lagyan na, ito positive and negative 16. So, dalawa yon. So, mangyari, ano yung y natin? Yung y natin, ganito. Pag yung x sub 1 ko is positive 16, yung y sub 1 ko is simply 2 times 16, that is 32. Tama ba? 2 times 16, 32. Baka magkamali na naman ako. 2 times 16, 32. Ay, bonak. Wag. Joke. Buti di pa ako tapos. Ulit 80 divided by 5, 16. Tama, again 80 divided by 5, 16. Tapos, square root ng 16, that is 4. O, diba? Ang gulo ko. Positive and negative 4. Tapos, buburahin ko to. So, una, pag positive 4. Pag positive 4, yung value natin, yung y sub 1 natin, kasi 2 times x siya eh. So, meaning, ito ay 2 times 8, or simply, this is 16. So, yung unang value natin, 4, ay, bakit ako ganyan ng ganyan? Nakakainis. 8 ako ng 8. So, ba nakukuha yung 8 na yan? This is 4. Nauuna yung multiply ko. Tapos 8. So, this is 4, 8. Okay? Yung isa, x sub 2 is negative 4. Tapos, y sub 1 is equal sa 2 times negative 4 equal to sa negative 8. So, yung isang value, negative 4, 8. Tama? So, ngayon, titignan natin sino yung closest, sino yung farthest sa kanilang dalawa. Paano yun? So, gaya nga sabi ko sa inyo, ganun ulit, yung distance natin, yung distance formula natin is equal sa, di ba, x minus 1 yun. So, una, gamitin ko yung 4. 4 minus 1 square plus 8 minus 2 square. Again, saan galing yung formula na yan? Dito. And x minus 1, y minus 2. So, yung value ng x ko kasi una, 4 and 8. So, ito yan. Sunod. Yung isa, this square ulit. Ano yun? Sige lang. Negative 4 Sir, minus 1. Yeah. Hindi po ba negative po yung 8 po sa pangalawa po, sa x sub 2? Ayun o, negative oh. Hindi mo nakita. Oo, nakita ko eh. Ayun, nakita ko negative. Tato. Thank you. Putin na lang. Paano na kami kung wala ka? Yan. Pero tama naman nilagay ko, di ba? Ayun, naka-square. Okay? kapag So, tama talaga eh, no? tingnan to. Again, 4 minus 1, 3. 3 square, 9. So, 8 minus 2 is 6. 6 square is 36. So, 9 plus 36, 45. Tama. So, dito, ang sagot, this square is equal to 45. So, pag in-square root mo yan, ang lalabas dyan, guys, is 3 square root of 5. Again, 3 square root of 5. Dito naman, sunod, dito sa part na to, negative 5 square is 25. Negative 10 square is, ilan yun? 100. So, 125. Square root ng 125. So, dito, this square is equal to 125. Or simply, ilan siya? Parang 5 square root of 5 pag in-square root. Again square root ng 125 is 5 square root of 5. Now, kung titignan nyo, sino yung farthest, sino yung mas malapit? Mas malaki to, syempre. Yung 5 square root of 5, mas malaki sa 3 square root of 5. So, meaning, ano sinasabi? Si negative 4, 8, yung farthest, and si 4, 8, yung closest. Yun yung ibig sabihin niya. Okay, ayun yung conclusion na hinahanap niya sa part na yan. Okay? So, again, ano na siya, tawag dito, ganun. I mean, ang mahirap dito yung paghahanap nito. Again, yung paghahanap nito. So, try ni Sir na magbigay ng parang ganito. So, ito, tulad nito. Given na to. Given na yung i-maximize or i-minimize, given na to.
Okay, again given yung maximize, ima-maximize given na to. So, tignan ko kung mabilis lang to ha. Baka mahaba to eh. Aray ko, haba pala nito. Joke ko lang. Haba nito eh. Pero kakayanin kaya natin. Sige, tapusin na natin to. Para may example kayo na may ganito. Tapusin na natin to. So, ito, walang problema. Hindi siya problem. Hindi problem na ganito. Meron na tayong ima-maximize, meron na tayong constraint. Okay? So, parang pwede na tayong magrekta. Ilang page to? Yung tatlo. Sakto naman. Kasi mahaba. So, pwede na tayong magrekta dito. So, tapusin na natin to sa lesson dito. So, una, partial derivative nung f equals lambda. Gradient of g. So, una, sabi, partial derivative with respect sa x. So, tatlo yan na. Again, dahil tatlo, hanggang partial of z tayo. So, una, x plus z. Kama, partial derivative with respect sa y nung x plus z. Then, kama, partial derivative with respect sa z nung x plus z. Okay, ayun yung una. Equals lambda times, ito medyo mahaba. So, sa part na to, gagawin mo ganito. X squared plus y squared plus z squared minus 1. So, dito, partial derivative with respect sa x nung x squared plus y squared plus z squared minus 1, comma, partial derivative with respect sa y nung x squared plus y squared plus z squared minus 1. Then, lastly, hindi nagkasya. Sayang. Partial derivative with respect sa z nung x squared plus y squared plus z squared minus 1. Then, close. So, dito, I think masisimplify na maikli. So, partial derivative ng x plus z with respect sa x is 1. Partial derivative ng x plus z with respect sa y. So, 0, 0. So, this is 0. Comma, partial derivative ng x plus z with respect sa z is 1. Again, tama no? 1. Equals lambda. So, ito, partial derivative. Ito, kagandahan ng mga puro ganito yung given. X squared plus y squared plus z squared. Ito, automatic, 2x, 2y, 2z. So, lalabas to na parang ito ay 2x, 2y, 2z. Okay? Then, multiply lang natin yung lambda. So, bago natin ilaba 1, 0, 1 equals 2x lambda, 2y lambda, 2z lambda. Okay, then equates or equal yung lambda. 1 is equal sa 2x lambda, yung isa. Next, 0 is equal sa 2y lambda. And lastly, 1 is equal sa 2z lambda. Okay? So now, kung napapansin nyo, dito, yung isang lambda natin dito is 0. No, parang mangyayari 0 over 2y equals sa lambda or simply lambda is equal to 0. So, hindi ko na siya solve kasi wala siya eh. Hindi natin magagamit yung lambda na yan eh. So, ang gagamitin ko na lang, itong dalawang to. So, ito, parang 1 over 2x equals lambda. Tapos ito naman, 1 over 2z equals lambda. So, yan yung i-equate ko. So, i-equate ko yung dalawang yan kasi hindi natin magagamit yung isa. Pero again ang ini-indicate nito, ibig sabihin na nito, pag naka-lambda na siya ng ganyan. Teka lang check ko lang kung paano natin sa solve. Baka mali na ako ng ginagawa ever since, no? Aray ko. Hindi naman, equate lambda naman dito. Kasi hinahanap natin yung values ng lambda eh. Tama, hinahanap natin yung values ng lambda. So, ang gagawin ko, teka lang titignan ko kung paano natin sa solve. Pag inequate ko yung mga lambda, meron akong 2x something. Tapos, problematic pa rin ako dun. Okay. Teka lang check ko yung magiging value. Okay, yung lambda ko is ganito. Okay, sige. Tingnan natin. So, equate yung lambda. So, equates lambda natin. Meron akong 1 over 2x equals 1 over 2z. Dito sa part na to guys, parang mas pwede kong sabihin na ganito eh. Para lang for the purpose ng ano. Kunyari, hinanap ko yung value ng y. Parang magiging 0 over 2
lambda equals y or simply y is equal to 0. Para may set na tayo na isang value. May y na tayo na is equal to 0. Ito na lang yung next na problem. So, in-equate ko yung dalawang lambda para mahanap ko yung values ng x and z. So, dito, pag cross multiply, so this is 2z is equal to 2x. Or simply, x is equal to z daw. Again x is equal to z daw. So, ngayon, ano yung meron nating constraint? Ito yung may constraint. Yung x squared plus y squared plus z squared is equal to 1. So, sabi, meron kang x squared plus y squared plus z squared is equal to 1. So, ang sabi, pwede kong gawing yung y, again yung y is equal to 0 na. So, pwede kong gawing ganito, x squared plus 0 plus yung z gagawin kong x squared is equal to 1. Or simply, this is just 2x squared is equal to 1 or, anong kakalabasan niya? That is x squared is equal to 1 half. So, pag kinuha ko yung square root niya, this is x is equal to square root of 1 half. That is simply, pwede mong sabihin na square root of 2 over 2. Again, square root of 2 over 2. Pwede ito yung gagamitin ko. Now, ibig sabihin, si square root of 2 over 2, tas x squared to ha. Again, another thing, x squared to. So, meaning, yung dalawang values ng x natin, una, yung x1 natin is square root of 2 over 2, tapos yung x2 natin, so x2 natin is negative square root of 2 over 2. So, sir, bakit po nagiging dalawa? Dahil nga nag-i-square root tayo. Okay, next. Dahil dalawa to, dalawa din yung z natin. Tama, dalawa din yung z. So, sabi, equal daw yung x sa z. So, this is z1 is equal to square root of 2 over 2. Then, yung z2 natin is negative square root of 2 over 2. Ano ibig sabihin? Yung points natin, yung unang point natin is square root of 2 over 2, comma, 0, comma, square root of 2 over 2. Ito yung unang points. Pangalawa, yung point 2 natin is yung negative square root of 2 over 2, comma 0, comma negative square root of 2 over 2. So, ito yung mga points natin. Now, ang problem, hindi natin alam dyan sino yung maximum, sino yung magma-maximize nito. Itong part na to. Sino yung magma-maximize nito. So, ano dyan yung magma-maximize. So, kung mapapansin mo, ito yung f of natin. Ito yung f of x, y, z natin equal sa x plus z. So, ang values natin, f of square root of 2 over 2, comma 0, comma square root of 2 over 2 equal to dito. So, square root of 2 over 2 plus square root of 2 over 2 or simply, this is square root of 2. Again square root of 2. Now, yung isa, f of negative square root of 2 over 2, 0, is negative square root of 2 over 2 equal naman to sa negative square root of 2 over 2 minus square root of 2 over 2 or simply negative square root of 2. Now, kung papansinin mo, dalawa yung value niya. Isa negative, isa positive. Uy, ba't nga ganyan? Isa positive. So, kung titignan nyo, sino dyan yung maximum? Ito yung magma-maximize. Okay? Ito yung magma-maximize. Ito naman yung mag-minimize. Kasi ito yung mababa. Ano ibig sabihin? Pag gusto mong kunin yung point na magma-maximize, ito. Ito pag gusto mong kunin yung point na magma-maximize, ito yon. Pag ito yung gusto mong i-minimize, ito yung gagamitin mo na point para sa equation. Okay? So therefore, ito yung kanyang critical points, ito yung magma-maximize, ito yung mag-minimize. Hindi mo pwedeng tawagin local minimum saka local maximum Iba yon, iba yon. Hindi, wala dito yung saddle point. Constraint to. So, hinahanap mo yung magma-maximize sa equation, then mag-minimize sa equation. Okay? So, iba yung kinahanap mo, yung local maximum, saka local minimum. Tandaan nyo yun, guys. Okay? Baka malito kayo pag nag-exam na or what. So, okay, mag-alala. Given naman lagi yung formula. So, pag nagpa-PS ako, ito yung given. Tapos, pag ganito, siguro kung merong ganito, lalagay ko na yung f of x para di na kayo mahirapan. Para process na lang. Tapos, sa equation or sa formula, ang pwede nyo lang ilagay, syempre ito. Pwede nyo ilagay yan. Tapos yun nga, yung kanina, yung gradient. Yung gradient natin. So, saan yung gradient? Ito, pwede nyo ilagay ito, syempre. Ito, pwede nyo ilagay yan. Tapos, saan yung gradient? Ito, pwede nyo ilagay ito. Tapos, tong gradient na to. Ayan, yung part na yan. Yung divergent, ito yung directional derivative. Tapos, ito yung gradient natin. Okay, yan yung mga pwede nyong ilagay sa formula. Sa partial derivative, wala.
kayong ilalagay. Bakit? Kasi it's all about derivative lang or differentiation. Titignan mo lang ano yung derivative, tapos kailangan alam mo lang yung idea. So wala ko ipapalagay in terms of partial derivative. Kasi una sa lahat, dapat alam mo na yung derivative. Dinagdagan ko lang eh. Nagdagan ko lang ng constant, so dapat alam mo na yung twist or something. Okay, so save ko lang to bago ko sa inyo i-ano. Save ko ha, save ko. Para at least meron tayong copy, tapos send ko sa GC. Tapos, i-ano ko lang, record stop record.